Isang inosenteng dalaga na punong-puno ng pangarap at pagmamahal sa kanyang ina, ang walang-awang ginawa ng karumal-dumal na bagay ng isang lalaking hayok sa laman. Subalit sa halip na pumanig sa kanya ang batas na ito pa mismo ang nagdiin sa kanya para maranasan niya ang masalimuot na kalagayan sa loob ng kulungan ng mahabang panahon. Nagsisimula ang kwento sa isang 19 anyos na dalaga na nagngangalang Yon. Namumuhay siya ng masaya kasama ang kanyang ina na isang pipi at bingi. Pinipilit ni Yon na turuan ang kanyang ina na magsalita upang kung sakaling lumabas ito ng mag-isa, ay kaya niyang makipag-usap siya sa ibang tao. Matagal nang pumanaw ang ama ni Yon. Kaya ngayon, silang dalawa na lamang ng kanyang ina ang bumubuo ng pamilya at umaasa sila sa isa't isa. Sa kabila ng kahirapan, namumuhay sila ng may kasiyahan. Mahilig ang kanyang ina sa rice cake. Kaya tuwing umuwi si Yon mula sa paaralan, palagi siyang bumibili ng kaunti para sa kanyang ina. Sa kabilang banda, si Yon naman ay mahilig sa mga bulaklak ng cosmos. Kaya lagi siyang pinipitasan ng kanyang ina ng mga bulaklak na ito at ibinibigay sa kanya. Nakakahanap sila ng kaligayahan sa maliliit na bagay na yon. Gayunman, pinipigilan ni Yon ang kanyang ina sa pagpitas ng mga bulaklak dahil naniniwala siya na nakakaramdam din ng sakit ang mga ito. Pareho silang nagsisikap para mapagkasya ang gastusin sa bahay. Nagtatrabaho ang kanyang ina sa isang pabrika ng damit habang si Yon naman ay may part-time na trabaho sa isang kafeterya. Nalulungkot ang kanyang ina tuwing nakikita siyang nagtatrabaho ng ganoong kabata. Palagi niyang pinapayuhan si Yon na tumigil na, paalala pa niya, di na kailangang magtrabaho ni Yon dahil nabayaran na nila ang lahat ng utang nila noong nagkasakit ang kanyang ama. Ngunit ayaw ni Yon na bigyan ng dagdag na pasanin ang kanyang ina, kaya tinatawanan na lang niya ito. May hika ang kanyang ina kaya't bumibili siya ng iba't ibang herbal tea online para gumaan ang pakiramdam niya. Isang araw, bumisita ang mga kaklase ni Yon sa kanyang pinagtatrabahuhan. Doon nila nadiskubre na hindi na pala pumapasok sa eskwela si Yon. Ngunit upang hindi magduda ang kanyang ina, umaalis pa rin siya ng bahay na nakasuot ng uniforme ng paaralan. Bukod dito, nalaman din na naghahanda si Yon para sa pagsusulit para sa isang government job. Kahit hindi siya pumasa ngayong taon, nakaplano siyang muling subukan sa susunod na taon ng mas handa. Sa kabilang banda, napakasuportado ng kanyang mga kaibigan kay Yon, hinihikayat nila siya at sila pa ang bumibili ng mga librong kailangan niya. Isang araw, nang mabalitaan ni Yon na nasugatan ang daliri ng kanyang ina sa trabaho, dali-dali siyang tumakbo papunta rito habang umiiyak. Isang katrabaho ng kanyang ina ang nagdala sa kanya sa ospital at nag-alaga rito, kaya labis ang pasasalamat ni Yon sa lalaki. Kinabukasan, nakitang nakangiti ang kanyang ina habang nakatitig sa litrato ng kanyang anak. Dumating ang parehong katrabaho at sinabi na napakaganda ng kanyang anak. Binasa ng kanyang ina ang kanyang mga labi, natawa, at sumagot gamit ang sign language na kamukha niya ang kanyang ama. Ngunit hindi naintindihan ng lalaki ang kanyang sinabi. Inakala niyang hindi nito naririnig o nauunawaan ang mga sinasabi niya. Dahil dito, nang may kayabangan, sinabi niyang malaki na si Yon at ipinayo niyang ipakasal na ito sa kanya. Dagdag pa niya, wala nang ibang makakapagpasaya kay Yon kundi siya. Pagkasabi nito, nagsimulang tumawa ang lalaki. Ngunit naunawaan ng ina ni Yon ang lahat at sa matinding galit ay sinampal niya ito ng malakas, masama at nakakadiring ang hangarin ng lalaki. Mulat sa pool ay may masamang intensyon na siya kay Yon. Kinahapunan, nagtungo ang lalaki sa pinagtatrabahuhan ni Yon at tinitigan ng may malaswang tingin ang kanyang mga paa. Pag-uwi niya, hindi pa rin niya maalis sa isip si Yon, lalo na't lasing siya. Samantala, si Yon ay ginabi ng umuwi galing trabaho noong araw na yon. Walang tao sa kalsada at sinamantala ito ng isang lalaki upang sundan siya. Makalipas ang ilang sandali, naramdaman ni Yon na may taong nasa likuran niya. Kinabahan siya kaya binilisan ang kanyang lakad. Hinabol siya ng lalaki at sa huli ay nahawakan siya mula sa likuran. Hinila siya nito papunta sa isang liblib na sulok ng bukirin at inabuso, dala ng kanyang baluktot na pagnanasa. Ngunit napakabastos ng lalaki sapagkat matapos gawin ang ganoong karumal-dumal na bagay, tinitigan pa niya si Yon sa mga mata at tinakot na kung magsusumbong siya sa kahit kanino, gagawin din niya yon sa ina nito. Samantala, labis nang nag-aalala ang ina ni Yon dahil gabi na ay hindi pa rin nakakauwi ang kanyang anak. Dahil sa pag-aalala, lumabas siya upang hanapin ito. Nang makita ng lalaki na nag-isa ang ina ni Yon sa isang madilim at liblib na lugar, muling pumasok sa kanyang isipan ang masasama at makasalanang pagnanasa. Tumayo siya at nagsimulang lumapit sa ina ni Yon. Si Yon, na dumaranas na ng matinding sakit at takot, ay nakakita ng parehong masasamang balak sa mga mata ng lalaki at ngayon naman para sa kanyang ina. Gamit ang huling lakas na natitira sa kanya, bumangon siya, kumuha ng bato sa tabi, at malakas na hinampas ang lalaki sa ulo. Sa tindi ng tama, agad itong ikinamatay ng lalaki. Sa sumunod na eksena, si Yon ay inaresto dahil sa kasong pagpatay dahil hindi nakakita ang pulisya ng malinaw na ebidensyang siya ay lumaban lamang para ipagtanggol ang sarili. Kahit pa maniwala ang mga pulis sa kanyang pahayag, kailangan pa rin ng batas ng matibay na ebidensya. Dahil dito, hindi na itinuring na self-defense ang kaso, kundi pagpatay. Upang mailigtas si Yon, iminungkahi ng kanyang abogado na lumantad siya sa publiko, sumali sa isang organisasyon ng kababaihan, at ipaglaban ang kanyang karapatan. Ngunit tumanggi si Yon. Ayaw niyang may makaalam pa ng nangyari.
Ayaw niyang tingnan siya ng mga tao na may awa na para bang isa siyang kaawa-awang babae. Mula pa noong siya ay ipinanganak, ganoon na ang tingin sa kanya ng mga tao at hindi na niya kaya pang tiisin iyon. Dahil sa kawalan ng puwersa para labanan ang kaso, kapwa na lamang umiyak ang mag-ina. Makalipas ang ilang araw, dumating ang araw ng pagdinig. Dahil sa kakulangan ng ebidensya, hinatulan ng korte si Yon ng 5 taong pagkakakulong para sa kasong pagpatay. Sa narinig na hatol, lumuhod ang ina ni Yon na nagmamakaawa, sa kanyakap ang anak at umiyak ng husto hanggang sa maging maluha-luha rin ang lahat ng naroroon. Sa loob ng bilangguan, dinala si Yon sa silid kung saan 5 kababaihan na ang nakatira at pawang nagsisilbi ng kani-kanilang sentensya. Pagkapasok pa lamang niya, isa sa mga babae ang agad siyang binugbog ng todo dahil lamang sa nadampian siya ni Yon habang pumapasok. Nang makita ng ibang preso ang pambubugbog, agad nila itong pinigilan. Buong gabing iyon, humagulgol si Yon habang iniisip ang kanyang ina. Ito ang unang pagkakataon na nalayo siya rito. Kinabukasan, sabay-sabay silang kumain. Hindi naman pala sila kasimbabangis tulad ng inaakala ni Yon. Bawat isa sa kanila ay may sariling kwento, ngunit isa sa kanila ang kapansin-pansin. Naiba ang suot nito, isang kulay rosas na uniforme, di tulad ng sa iba. Nang tanungin ni Yon, sinabi nitong siya ang pinakamahusay na bilanggo sa buong kulungan. Kasama rin nila roon ang isang nakatatandang bilanggo na ang tawag ng lahat ay Sunji. Napansin ni Sunji na hindi kumakain si Yon, kaya't marahan niya itong ipinaliwanag na darating ang panahon at masasanay din siya sa buhay sa loob ng kulungan. Sinabi niya kay Yon na kung hindi siya kakain, mawawalan siya ng lakas para magtrabaho. Ipinahayag din ng ibang preso na binabayaran sila para sa mga trabahong ginagawa nila sa loob. Nang malaman ni Yon na ang pinakamalaking kita ay nasa paggawa ng mga pagkukumpuni, napagpasyahan niyang iyon ang kunin. Bagaman mahirap ang trabahong iyon, pinili pa rin niya. Maya-maya, lumabas na ang lahat ng preso para sa kani-kanilang nakatalagang gawain. Doon, may isang babaeng palaging nakatitig kay Yon dahil bata at maganda ito. Habang nagbibilang ng mga preso, napansin ng opisyal ng kulungan na bagong dating si Yon at sinabi nitong ang bilang niya ay 2037. Pagtatapos ng araw, nang nagtipon-tipon na ang lahat, tinanong ni Yon ang opisyal kung kailan niya matatanggap ang kanyang bayad. Sa narinig, bigla itong nagalit at sinabihan siyang wala siyang matatanggap na pera. Kinagabihan, habang tulog na ang iba, si Yon ay nakaupo sa isang sulok, tahimik na umiiyak. Lumapit sa kanya si Sunji at sinabing naroon siya sa kulungan dahil nakapatay siya ng 5 tao. Ikinuwento niya na minsan ay may anak siyang napatay ng isang lasing na lalaki na nagmamaneho ng kotse. Sa paghihiganti, sinunog ni Sunji ay ang buong pamilya ng lalaking iyon. Inamin niyang labis niya iyong pinagsisisihan. Pinayuhan din niya si Yon na huwag ikimkim ang nararamdaman sapagkat iyon lamang ang paraan upang makahanap ng kapayapaan. Sa kanilang pag-uusap, nalaman din na si Sunji ay nahatulan ng kamatayan at nalalapit na ang araw ng kanyang pagbitay. Matapos marinig ang lahat ng iyon, sumulat si Yon ng liham para sa kanyang ina. Sa sulat, sinabi niyang ayos lang siya at huwag itong mag-alala. Mula noon, unti-unting sinimulan ni Yon na tanggapin ang buhay sa kulungan. Dahan-dahan niyang natutunan ang mga gawain at nagsimulang makisalamuha ng mas malaya sa ibang kababaihan sa kanyang silid. Makalipas ang ilang araw, dinalaw siya ng kanyang ina at nagdala ng paborito niyang pagkain. Ngunit sinabi ng gwardiya na bawal magpasok ng pagkain mula sa labas sapagkat maaari itong makapagdulot ng problema kay Yon. Gayunpaman, labis na natuwa ang ina dahil nakita niya ulit ang anak matapos ang mahabang panahon. Maging si Yon ay hindi napigilang maging emosyonal nang marinig mula sa kanyang ina ang kanyang pangalan. Kahit napipi ang kanyang ina, kapwa sila napaluha habang tinitingnan ang isa't isa. Ang pagnanasa ng isang hindi kilalang lalaki ang tuluyang sumira sa dati masaya at masiglang pamilya. Kinabukasan, lalong lumala ang kalagayan ni Yon at hindi na siya makabangon mula sa kama. Nang kumonsulta siya sa doktor, nalaman niyang buntis siya. Nabigla si Yon sa balitang iyon. Matapos ang pinakamasakit at pinakakarumal-dumal na pangyayari sa kanyang buhay, pinipilit na niyang magpatuloy, ngunit muling ibinalik siya ng tadhana sa parehong bangungot. Ang mismong taong sumira sa kanyang buhay ang siyang pinagmulan ng batang dinadala niya ngayon. Dahil sa kalagayan, hinangad ni Yon na makatakas mula sa kulungan. Tumakbo siya patungo sa gate at pilit itong binubuksan, humahagulgol at tinatawag ang kanyang ina. Nang makita ng mga pulis ang kalagayan ni Yon, agad nila siyang pinigilan at ikinandado sa isang madilim na silid. Makalipas ang ilang sandali, nalaman din ng kanyang mga kasamahan sa selda ang tungkol sa kanyang pagbubuntis. Lahat sila ay labis na nag-alala kay Yon sapagkat napakabata pa niya upang maging ina. At higit pa roon, ang bata ay anak ng parehong lalaking sumira sa kanyang buhay. Kinabukasan, inilagay ni Sunji ang ulo ni Yon sa kanyang kandungan at marahang sinabi na anuman ang mangyari, kailangan niyang harapin ang lahat ng may lakas ng loob. Di nagtagal, inalagaan siya ni Sunjay at ibinalik sa kanilang silid. Makalipas ang ilang oras, ang parehong babae na nanakit kay Yon noong unang araw ay muling binugbog siya at tinanong kung bakit dinadala niya pa sa kanyang sinapupunan ang anak ng lalaking gumahasa sa kanya. Ngunit dumating agad ang iba pang preso at pinigilan ito. Doon nalaman na ang ugali ng babae ay bunga rin ng sarili niyang masakit na karanasan na halos kapareho ng kay Yon.
Lumipas ang mga araw at tumigil na si Yon sa pakikipagkita sa kanyang ina. Iniisip na kung malalaman nito ang lahat, lalo lamang itong mag-aalala. Araw-araw na pumupunta ang kanyang ina upang dalawin siya, ngunit lagi siyang tinatanggihan Yon. Labis itong ikinalungkot ng ina na hindi maintindihan kung bakit siya itinataboy ng anak. Isang araw, dumating ang ilang babaeng preso mula sa ibang silid at nagsimulang takutin si Yon. Habang nangyayari iyon, may isang babaeng lumapit at inaya siyang sumama sa banyo. Noon pa man ay may pagnanasa na ang babae kay Yon at nais siyang dalhin doon upang abusuhin. Ngunit sa mismong sandaling iyon, dumating si Sununjay at sinabunutan ang babae, sabay pagbabanta. Sinabi niya rito na kahit makapatay pa siya ng isa sa loob, iisa pa rin ang kanyang hatol, kamatayan. Mula noon, nagsimulang umiwas ang lahat kay Yon dahil sa takot. Habang lumilipas ang mga araw, hindi na kinaya ni Yon ang bigat ng pagbubuntis. Isang araw, sinubukan niyang saktan ang kanyang tiyan gamit ang isang piraso ng basag na salamin. Nang makita ito ng parehong galit na babae, nagsisigaw siya. Anya, matagal na niyang sinabi kay Yon na huwag ituloy ang pagbubuntis at huwag ring saktan ang sarili. Dumating ang iba pang preso at sabay-sabay nilang pinayuhan si Yon na maaari siyang humingi ng tulong sa media dahil baka matulungan siya ng publiko. Ipinaliwanag nila na ang paggugol ng 5 taon sa kulungan sa ganoong murang edad ay pag-aaksaya lamang ng mahahalagang taon ng kanyang buhay, ngunit matatag na tumanggi si Yon. Kahit pa mag-aksaya ng 5 taon sa loob ng kulungan, hindi niya magawang ipamuhay ang buong buhay niya nang may kahihiyan sa pamamagitan ng pagbubunyag ng kanyang sarili sa buong mundo. Ngayon, ang tanging natitirang paraan ay ang magpadala ng kahilingan para sa muling paglilitis sa korte sa pagbabakasakaling pumabor na ang hukom sa kanya. Dahil sa pagbubuntis ni Yon, tinanggal siya sa mabibigat na gawain at inatasan na lamang sa magagaan, gaya ng pag-aasikaso ng mga gamot na galing sa labas. Bagamat hindi siya nakikipagkita sa kanyang ina, paminsan-minsan ay sumusulat siya ng mga liham para rito, na laging may pabaong paalala na huwag itong mag-alala sa kanya. Lagi namang nagiging emosyonal ang kanyang ina tuwing binabasa ang mga sulat ni Yon. Isang araw, habang nagtatrabaho, biglang nakaramdam si Yon ng matinding sakit sa tiyan. Nang siya ay suriin, nalaman na siya ay 6 na buwang buntis na. Kahit hindi pa ganoon kalaki ang kanyang tiyan at maliit pa ang bata, malusog naman ito. Nang marinig ni Yon ang tibok ng puso ng kanyang anak, napaiyak siya dahil ang totoo ay matagal na siyang umiinom ng isang uri ng gamot upang patayin ang sanggol na palihim niyang ipinapapasok mula sa mga tagalabas. Pagbalik niya sa silid, tinanong siya ng lahat kung ano ang sinabi ng doktor. Ibinahagi ni Yon na siya ay 6 na buwang buntis. Simula noong araw na yon, mas inalagaan siya ng kanyang mga kasama, tiniyak nilang wala na siyang kailangang gawin. Lumipas ang mga araw at dumating na ang araw ng muling paglilitis. Binigyan si Yon ng pagkakataong magsalita ng kanyang huling mga salita. Sinimulan niya sa pag-amin na siya ang pumatay sa lalaki. Sinabi niyang kahit maniwala man o hindi ang iba, alam niya ang mga karumal-dumal na bagay na ginawa ng lalaking iyon sa kanya. Idinagdag pa niya na handa siyang pagdusahan ang kanyang kasalanan. Kaya niyang tiisin ang hatol na 5 o 10 taon, ngunit ang tanging hiling lamang niya ay may mag-alaga sa kanyang ina. Habang sinasabi niya ito, napaiyak si Yon sa harap ng lahat. Matapos marinig ang lahat ng sinabi ni Yon, nagdesisyon ang hukom na kanselahin ang orihinal niyang 5 taong sentensya at ibaba ito sa 1 taon na lamang. Sa narinig na hatol, nagngitian ang lahat ng naroroon. Pagkatapos nito, muling lumipas ang mga araw at dahan-dahang lumaki ang tiyan ni Yon at lahat ng mga kasama niya ay naging maalaga sa kanya. Isang araw, sinabi niya sa kanyang mga kasama na gustong-gusto niyang makakita ng bulaklak na kosmos. Ibinahagi niya na dati, palaging dinadala ng kanyang ina ang mga bulaklak na yon para sa kanya dahil hindi sila makalabas upang mamitas. Kinagabihan, isa-isa silang tahimik na bumangon at pinuno ang buong banyo ng mga iginuhit na bulaklak ng kosmos. Nang magising si Yon kinaumagahan at makita ang sorpresa, labis siyang natuwa. Gustong-gusto niya ang ginawa ng kanyang mga kasama at lubos siyang naantig. Sa sumunod na eksena, makikita ang lahat na palihim na gumagawa ng mga medyas at damit para sa anak ni Yon, gamit ang mga ginupit nilang bahagi ng sarili nilang mga damit sapagkat walang ibang materyales sa kulungan. Hindi lang iyon, nakapili na rin sila ng pangalan para sa sanggol. Kung ito man ay lalaki o babae, tatawagin itong Bonnie, na ang ibig sabihin ay tagapagtanggol ng mahihina. At ang pinaka-nakakagulat, ang parehong babaeng laging galit kay Yon ay nagdala ng mga materyales mula sa kanyang pinagtatrabahuhan at gumawa ng laruan para sa bata. Tunay ngang may ligaya at kabutihan sa puso ng bawat isa. Subalit sa dami ng sugat na iniwan ng buhay, ang kanilang mga puso ay naging bato. Ngunit dahil sa kagalakan ng pagdating ng sanggol, dahan-dahan silang nagbago. Isang araw, nang ang lahat ay lumabas para magtrabaho, naiwan si Yon mag-isa sa silid. Bigla siyang nakaramdam ng matinding pananakit, hudyat ng panganganak. Sa abot ng kanyang makakaya, inilagay niya ang mga sulat na isinulat niya para sa kanyang mga kasama sa kanilang mga drawer. At pagkatapos, uminom siya ng gamot at humiga sa sahig. Pagbalik ng iba matapos ang trabaho, nadatnan nila si Yon na nakahandusay at walang malay sa sahig. Nagpanik ang lahat at nagsimulang umiyak habang pilit siyang binubuhat. Agad nilang tinawag ang mga gwardiya at dinala si Yon sa ospital, ngunit ilang oras na ang lumipas, hindi pa rin siya nagkakamalay.
Pinilit ng mga doktor si Yon na itulak ang bata para mailuwal dahil maaaring kapwa sila mapahamak ng sanggol ang kanyang pag-aatubili. Ngunit hindi pa rin siya tumutugon, tila ayaw ng lumaban. Sa kabila nito, nagawa ng mga doktor na mailigtas ang sanggol, ngunit nanatiling kritikal ang kalagayan ni Yon. Samantala, sa loob ng bilangguan, natagpuan ng lahat ang mga liham na iniwan ni Yon para sa kanila. Sa liham, isinulat niya na hindi niya alam kung mabubuhay pa siya, kaya't nag-iwan siya ng mensahe ng pamamaalam. Nagpasalamat si Yon sa bawat isa sa kanila sa pagmamahal at pag-aruga na ibinigay nila sa kanya. Pagkatapos basahin ang liham, lahat sila ay labis na naluha. Samantala, naipaalam na din sa ina ni Yon na ang kanyang anak ay dinala sa ospital. Mabilis siyang nagtungo doon, ngunit pagdating niya, nadatnan niyang wala pang malay si Yon. Pagkatapos ng ilang buwang paghihintay, sa wakas ay nagkitang muli ang mag-ina, ngunit sa ganitong kalagayan ni Yon, niyakap niya si Yon ng mahigpit sa kanyang dibdib at tumangis ng matagal, hindi makontrol ang sarili. Pagkatapos, lumipat ang pelikula sa isang eksena sa isang maganda at makulay na hardin ng mga kosmos na puno ng saya, kung saan isang batang babae ang tumatawa at naglalaro kasama ang kanyang pamilya. Siya ay walang iba kundi ang anak ni Yon na inampon ng ibang pamilya. Sa sumunod na eksena, makikita ang ina ni Yon na nagplansa ng mga damit. Sa tabi niya ay nakapatong ang isang sertipiko para sa panayam sa isang trabahong pampamahalaan. Ilang sandali bigla na lamang may tumawag sa kanya ng nanay. Paglingon niya, napangiti siya ng may buong kasiyahan.